Thank you so much sa panonood ng video natin today and thank you din sa mga new subscribers ng YouTube channel ko, Larissa Taro. Thank you din sa mga new followers ng Facebook page ko na Larissa Taro. And thank you sa pag-wait sa pag-post ko ng video. Mabagiti ko lang kayo guys ha. Namiss ko kayo. Gawin natin to video na to. Yan. And thank you everyone for being here. Kung nasan ka man ngayon, nasa Pilipinas ka or nasa ibang bansa ka, sana all good ka. Ang gagawin natin reading, messages from your person. So, you have to use your intuition sa reading natin. Yan. And if bago ka sa channel ko, ngayon ka pala nagpunta dito sa channel ko, definitely welcome ka dito kahit ano pang religion mo. Wala naman akong judgment eh. Welcome lahat dito, kahit anong gender, anong religion, lahat pantay-pantay sa paningin ko. Sa mind ko, pantay-pantay lahat. And start na tayo na reading. I'll start with you, Group 1. And I hope all of you have a blessed day. I'll see you on your reading. Namaste. Welcome to your reading, Group 1. So back tayo sa topic. Messages from your person. Tignan natin na pili mong card. Tingnan ko ha. Paradise. Happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, enjoying each other. So spirit team, pag-usapan natin dito ang feelings ng person na tinatanong niya. Kung may masasabi ka sa nafe-feel ng person, ano ba ang feelings ng person sa connection nila? Or kay group number 1, tingnan natin. The moon. The moon. May moon din doon. Pareho. Kakaiba. The moon. Judgment. Judgment card. Nasa gitna. Tingnan natin. Judgment. Ace of Pentacles. Mag-add pa ako isa. Four of Pentacles. And the Lovers. So, ano nafe-feel ng person sa'yo? Group number 1. Ang Moon card, pagdating sa feelings, pwede mo siyang tingnan mixed emotion. Nagahalo ang emotion. So, yung relationship, possible, may ups and downs, merong feeling na may mga bagay pang hindi masyado pinag-uusapan. May tendency din na pakiramdam ng person, minsan parang disconnected siya sa'yo, malayo. Kung tinatanong mo person, malayo na talaga. Kasi malayo na sa'yo. Then, always naman pumapasok ka sa isip ng person na to. Pakiramdam lang niya na parang hindi niya alam kung ano yung gusto niya or kung gusto niya yung relationship. Always kailangan niya parang ipaglaban ng ipaglaban. Parang hindi siya makawala sa cycle na to. Parang paulit-ulit lang dito. May tendency din na hindi niya alam kung ano magpapasaya sa'yo or ano ba yung bagay na hinahanap mo. Pwede siyang pabaliktad Kung mayroong mga bagay na hindi na pag-uusapan, kung pakiramdam ng person, gusto niya maging honest sa'yo sa maraming bagay. Natatakot siyang ma-judge mo siya. Judgment na kasing katabing card So, may tendency na marami siyang hindi masabi sa'yo mga sikreto or mga bagay. Or kung meron kayong connection ng person, nalilito siya sa pupuntahan ng connection niyo. May takot na nararamdaman doon. Pwedeng sa English ang tawag dito, doubts. Pwedeng nagdududa siya sa pwedeng puntahan ng connection. May takot na nararamdaman. Pero nandun yung potential Tingnan natin ibang card. So, ang second card, Judgment. Pakiramdam ng person, na na-meet ka niya, it's a sign na kailangan niya na talagang mag-let go ng mga tao, bagay, or kung ano man meron sa nakaraan.
Parang meron siyang hindi ma-let go sa nakaraan. So, pakiramdam ng person, nung nakilala ka niya, talagang ginising mo siya. Pwedeng ginising mo yung potential niya. Or tinulungan mo siya makawala sa mga bagay na bumipigil sa kanya mag-grow. Parang nagkakaroon siya awakening na kailangan niya na mag-move on. Kung na-meet mo siya after ng isang relasyon niya, then yun ang dahilan. Napipil ng person na nagkakaroon siya pag-asa dahil sa'yo na may maganda pa mangyari sa buhay niya. Naghihiling din ang person. Pwedeng nakakita siya ng kaibigan sa'yo. Judgment na ito. So, parang pakiramdam niya, sa pamamagitan mo, nagiging mas loving siya sa sarili niya. Mas napapatawa niya yung sarili niya sa mga hindi niya nagawa sa nakaraan. Pakiramdam niya, yung pagtatagpo niyo may purpose. Pakiramdam niya, para mag-work yung connection niyo, kailangan niya ng pagbabago or kailangan may magbago. Kung takot siya sa judgment ng ibang tao tungkol sa relationship niyo, pakiramdam niya ito yung dapat niyang harapin eh. Kailangan niya harapin yung takot niya ma-judge or kung ano masabihin ng ibang tao. Pakiramdam ng person na to, either ikaw ang pinadala para sa kanya ni universe or ni God, or siya ay binigay sa'yo, kahit alin man doon, pabaliktan. Parang very important person ka sa kanya, ayaw niya ma-miss yung opportunity. Parang ayaw niya ma-miss yung opportunity, makilala ka mabuti. Tingnan natin yung isang card. And then pumasok ang Ace of Pentacles. Grabe, no? Ang Ace of Pentacles, new opportunity. So, nakikita ka ng person as an opportunity. Pagkakataon, para magkaroon siya ng chance, magkaroon ng person or pumasok sa relationship, binigyan mo siya ng panibagong pag-asa. Para nagkaroon siya ng pagkakataon na makita yung mundo sa ibang paraan, pwedeng first time niya ma-in daw. Mapangiti lang kita. Very positive ang Ace of Pentacles eh. So, feelings niya parang pwede kayo. Pwede magtagal ng connection. May possibility. Kailangan lang ng time. Kailangan lang ng konti pang time. Pwede ito maging maganda pagtagal. Positive ang feelings niya sa'yo. Pakiramdam niya, habang tumatagal, gumaganda yung feelings niya. Nakikita ka niya very loyal, very practical, at mahalagang tao sa life niya. Pakiramdam niya safe yung connection niya. Pag kayong dalawa, pwede mong tingnan to na wala siyang duda na love mo siya. Or wala siyang duda sa connection niya. Ang doubt niya nanggagaling sa pupuntahan ng connection niya. Pero yung kayong dalawa, at this time, sa present, parang wala siyang doubt na meron kayong special connection. Pakiramdam ng person na to, sweet kang tao. Kung lagi mo siyang binibigyan ng mga sweet, mga something, baka kinatutuan ka ng person. So, kung person mo to, dito malalaman mo eh. So, isang tao na mahilig magbigay. Pwedeng nagbibigay siya ng oras, nagbibigay siya ng love, pwedeng nagbibigay siya talaga ng gamit, pera, mapagbigay na person. Pakiramdam niya, ready na siya eh. Ano, may pakiramdam na ready naman siya. Kinakain lang ng takot. Feeling niya, napakalaki ng potential ng connection niyo. Medyo takot lang siya. Or pareho kayo. Nakatagpo mo yung person na nakikita mo yung potential ng connection, pero takot ka. Dahil nakikita mo yung potential ng connection. Pakiramdam niya, nasa tama siyang tao. Alam mo yung parang pakiramdam niya, tama na pili niya. Tingnan natin yung ika-apat na card. So dito, possessive ang person. Possessive ang person. Pakiramdam niya, yung connection niya, something na mahalaga sa kanya, ay niya mawala. Kung jealous type ito, then alam mo na, very jealous. Pinag-aaralan niya, huwag magselos, huwag ma-insecure. Parang na-insecure siya eh. So, pwede nakikita ka niya, kung babae, very beautiful,
baka hindi mo siya magustuhan. Kung lalaki naman, siguro mataas ang status mo. Pakiramdam niya, ba't mo siya pipilian? Bakit mo ako pipilian? Lumalabas yung insecurity. Kahit ang dami naman yung pentacle. Just imagine, diba? Nafe-feel niya dito na kung bibigyan niya ng effort ang relationship, pwede ito magtagal. Minsan na nagkaka-anxiety, kakaroon ng takot, na baka mag-invest siya tapos mawala. Alam mo yun? Parang pakiramdam ko dito, gusto niya mag-invest sa'yo, nagkaka-insecurity ang person, dito takot siya mawala ka. Tingnan natin yung mga messages. Bigay lang ko numbers dito. So, number 18, 20, 20, 18, 20, 1, and the number 4. So, baka mahalaga siya yung mga numbers na yun. And number 6, the lover's card sa ilalim. Tingnan natin. Mag-add ako messages and you have to use your intuition. So, this is a general tarot card reading. So, ikaw pa rin nakakaalam. Ang napipil ko lang dito, nakikita ka ng person as good partner or sa mata niya perfect perfect partner, napaka-maalaga, generous, loyal, and lagi kanya naiisip. Kaso pagkasama ka niya, binabalot siya ng takot, insecurity. Kung anong meaning nun sa'yo. Pero na-insecure siya sa status mo, or sa beauty mo, or sa mga sinasabi ng mga tao tungkol sa inyong dalawa. Kung sa paningin niya, hindi kayo bagay, kasi siya nakakaalam nun, then talaga na-insecure ang person. Pero nag-enjoy siyang kasama ka. Lalo na pag pumupunta kayo sa magagandang lugar, or kapag namamasyal kayo, or kapag playful kayo sa isa't isa, naglalaro, nag-enjoy siya. I miss you. Namimiss ka pala niya. Siguro namimiss ka ng person na tinatanong mo. Jealous kasi siya Tingnan natin to. Why can't I see you? Oh, grabe. Why can't I see you? Hindi ka niya makita? Or hindi ka nakikita? Or hindi mo siya pinapayagan na magkita kayo? Kung ano may dahilan kung ba't di kayo pwede magkita, ikaw nakakaalam. Mag-add tayo messages. Tingnan. Please don't leave me. Ito yon, Four of Pentacles. Ayaw niya mawala ka. Miss opportunity. Parang ayaw niya mawala opportunity yung dalawa. Yung kayong dalawa lang. Mag-add pa ako May gusto ko sa'yo. May gusto ko sa'yo. Kasi ito yung meaning na may gusto siya sa'yo, Ace of Pentacles. Pwede may gusto ang person talaga sa'yo. Hindi niya maipakita sa'yo. May gusto ako sa'yo. Tingnan natin, mag-add tayo ng dalawa pa. Sa taas, lagay ko sa taas. Tingnan natin. I kept coming back to you. So, pabalik-balik lang si person. Pabalik-balik si person sa buhay mo. Parang bilog. Alam mo yun, wala katapusan. Kuha tayo isa pa. I want to know how you feel about me. Insecure si person. Insecure ang person. Lagyan natin doon. Wala naman sa feeling na insecurity. Natitrigger siguro siya. Ang insecurity niya lumalabas. Okay lang yun. Kuha tayo dito ng zodiac sign. Then letters, mag-add ako. Mag-add tayong zodiac sign. So, you have to use your intuition. So, reading natin. Mag-add lang tayong zodiac sign. Spirit team, kung mag-add ka zodiac sign sa group number 1, anong zodiac sign bibigay mo? Capricorn. Cancer. Sige, mag-add ako. Aquarius. Si Aquarius gusto lagi sa gitna. Aquarius. Hard to love to si Aquarius. Napangiti lang kita. Aquarius. Favorite ko yan. Virgo. Ay, hindi ka siya. Taurus. Saan ko lalagay isa? Ayusin ko lang Okay. Yan. Tingnan. Pisces. See? Ayan. Pantay na. Grabe, no? Siningit pa natin.
Siguro gusto kanya magkaroon ng space. Siguro problem dito is space. Pwedeng malayo siya sa'yo or what, walang space. Gusto niya magkaroon ng space sa life mo. Bigyan mo siyang space. Papagiti lang kitang group number 1 ha. Iyan. Mag-add pa ba akong letters? Gisipan ko kung add akong letters. Pero sige, mag-add tayong letters. Okay, so may letters na tayo. S, H, V, O, J, Y, T, C, R, I, M, A. Mag-add lang ako ng card and then close na natin reading. So, you have to take what resonate with you and leave the rest. Kasi ko pa nakakaalam. Tingnan natin na. Mag-add lang tayong card. Mag-add pa ako isang card para sa inyo, guys. Isa lang. I want to know how you feel about me. 6 of Cups. Baka soulmate kayo. Ano to? Ang Justice card sa tarot card is medyo mabigat na card. Matagal na. Kasi ang Major Arcana, matagal na. So, matagal na yung feelings ng person. Pwede mo tingnan. Matagal na ito. Parang gusto niya malaman ng totoo. Siguro, may gusto siya malaman sa'yo. Or pabalik-balik siya sa'yo kasi may gusto siya malaman na totoo or katotohanan. Or meron siyang kailangan sabihin sa'yo. Siguro yung justice dito, hindi niya sinabi sa'yo yung feelings niya. Kung hindi kayo nakikita, then yan yung justice. Pakiramdaman niya unfair. Hindi kayo pwede magkita. Gusto niyang gawin ng tama sa connection niya. Kung anong tama sa kanya, ikaw nakakaalam. Kung tama sa kanya na sabihin sa'yo nararamdaman niya, then yun. Kung tama sa kanya na itago ang feelings niya, then yun. Kung anong sa tingin niya ang tama, parang gawin sa connection niyo. Pero yun pa rin feelings niya. Ang number ng justice is 11. Makakatanggap ka ng justice tungkol sa connection na to. Possibly, sa month na to, meron ka siguro ma-receive na message kaning sa person na tinatanong mo. So, ikaw pa rin nakakaalam. Sana nakuha may messages na para sa'yo. Group number 1. Mag-add lang ako. Pumunta siya dito. So, mahalaga itong nandito. Taurus RI. RI. Sagittarius. Add ko pa Sagittarius. Parang kailangan ko card dito. Ayaw i-end ng reading. Hierophant to, oh. Grabe, Hierophant. Importanteng tao to sa'yo. Alam mo yung Justice and Hierophant. Mga card yan ng kinakasal. Sabihin ko na. Card yan ng kinakasal. Or card yan ng partnership. Mahalaga itong Hierophant. Pag sa feelings ito, si Hierophant, ang pakiramdam niya, na-check mo lahat. Na-check mo lahat sa listahan niya. Alam mo yun? Na-check mo lahat ng gusto niya. Para kang guardian angel ng person na to. Alam mo yun? Magiging mabuti kang partner kung magiging partners kayo. And pakiramdam niya, dapat kayo. Mabigat tong card na to. Ang justice niya, maging kayo. Dapat kayong alam mo yung pakiramdam niya, dapat kayo. Ayan yun eh, oh. Ayan yun, oh. Pinagsama-sama ko lang. Dapat kayo. So, ikaw na umalam kung ano meaning yan. The sun. The sun and the moon. Dapat kayo. Ayun yung moon. Ito yung sun. Pakiramdam niya. Kayong destiny. Destiny ka niya. So, I think all good na tayo. Group number 1. Kung asawa mo tinatanong mo, then all good. Kasi destiny, ah. Kayo talaga. Ito yung pare. Ito kayo. Ito yung anak nyo. Or mga bata. Abay. Pwede din abay. And the flowers, eh. Pakiramdam niya, destiny kayo. Meant to be. Parang nandun. Magkasama. Pwede kayo mag-commit sa isa't isa. So, yan. So, thank you, Group 1, for being here. I think all good na tayo sa reading. Close ko na reading dito. And if gusto mo na private reading from me, let me know. Message mo lang ako sa email ko.
lalisataro@gmail.com or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. Sana nakuha mo yung messages na para sa'yo sa reading natin. Let me know sa comments some part nag-resonate. And I'll see you again on our next reading. Namaste! Welcome to your reading Group 2. Sabak tayo sa topic. Ang topic natin, messages from your person. Siya napili mo, the runner. Runner in a codependent relationship, fear of intimacy, listening to ego. Nag-jogging ka na ba? Napangitila kita ha. Baka di ka pa nag-jogging. Oh, timeless sa mga reading natin. So kahit anong tayo mapanood, all good naman yon. So shuffle time card. Angel guides and spirit guides, tulungan mo ko i-channel a message for group number 2. And this is a general tarot card reading, so take what resonate and leave the rest. So kuha tayo dito ng 4 cards. Titingnan natin ang feelings ng person tinatanong mo. Si the runner. Pwede ikaw si runner. Or siya si runner. Ang magician, lumabas sa reading. Si King of Pentacles. Si Page of Sword. Ayun na unang card. 7 of Cups. Ayusin ko lang. Okay, tinatay na sa bottom of the deck energy. 10 of Pentacles. Very positive card. So, pag-usapan natin ang feelings ng person and then mag-add tayo messages. Okay, so mag-start tayo sa 7 of Cups. Anong nafe-feel ng person na to? Pag naisip ka ng person, gumagana ang imagination niya. Card kasi to na imagination na daydreaming. Isa pakiramdam person, delusional siya dito. Wala tayong judgment trigger warning. Hindi ba naririnig ni person mo? Okay lang yun. Habang itila kita. Pakiramdam ng person na to, parang dream come true kasi kung kayong dalawa. Parang delusional na nga eh. So, pakiramdam ng person na to yung connection nyo, very intriguing. Nakaka-intriga, nakakasakit ng ulo, nakaka-stress, na masaya din. Halo-halo. Milig sa halo-halo si person. Natutuwa siya sa'yo kasi may roller coaster ride talaga sa connection niya. So, minsan, feeling niya sobrang happy, then minsan feeling niya sobrang stress, sobrang takot, parang gusto niya tumakbo. Si runner ito. So, very confused ang pakiramdam ng person. Very confused. Pero lagi niyang iniisip. Tingnan natin yung next card. Si Magician pumasok sa reading. So, ito very positive card. Na-inspired siya sa'yo. Source of inspiration ka niya. Pakiramdam niya, nagigets mo yung nararamdaman niya. Pag na-reverse ang Magician, pakiramdam niya powerless siya sa'yo. Ibig sabihin, sa inyong dalawa, pakiramdam niya ikaw yung mas may control sa nangyayari. Pakiramdam niya spiritually connected kayo, dalawa. May spark. And kayo lang nakakaintindi nun. Kung dumadaan siya sa, let's say, sadness, parang ikaw lang talaga ang isa sa dahilan kung bakit madali siya nakaka-bounce back. Gusto ka niya maging partner, na-inspired siya sa'yo. Pwede mo pag-aralan to. Ang Magician kasi very powerful card sa tarot card eh. Pwedeng very busy ang person. Pero always nasa mind ka niya. Tingnan natin yung King of Pentacles. So, King of Pentacles, gusto ng person na to maging strong partner mo. Na kaya kanyang buhayin, kaya kanyang bigyan ng magandang buhay. King of Pentacles kasi provider ito eh. So, pwede mong tingnan ang feelings niya dito. Kung magiging partners kayo, kailangan niya talaga mag-step up. Kailangan niya pakita sa'yo na kaya kanyang buhayin. Or kaya kanyang bigyan ng magandang buhay, or hindi ka matatakot sa tabi niya. Parang pakiramdam niya, malaki expectation mo sa partner. Feeling niya, naghahanap ka ng partner na very protective, abundant. Hindi naman mayaman, pero pwede rin. Pakiramdam niya, naghahanap ka ng long-term or commitment. Kung siya magiging partner mo, willing siyang gawin lahat para mabigyan ka ng security kung mahalaga sa'yo ang security. Kung na-insecure ang person at this time, then ito ang ginagawa niya. Kung pakiramdam niya, hindi niya kaya ibigay ang gusto mo, then
nagpo-focus siya sa trabaho or sa pagkakakitaan. May possibility din na committed siya sa trabaho. So, kung very busy person, nafe-feel niya dito na lumalayo yung loob mo kasi napaka-busy niya. Pero may nahanap ang person na to. Tingnan natin yung next card. Pakiramdam ng person, ikaw ang hinahanap niyang person. Si Page of Swords ito. Grabe si Page of... Si Page of Swords kasi, pwede mo siyang tingnan na may pagka-rebelde. So, pakiramdam ng person, nainis ka sa kanya kasi medyo mayroon siyang rebellious na attitude. Napipil niya siguro dito sa reading na baka nainis ka sa kanya kung pinupush ka niya palayo or nalilito ka sa nangyari. Kung wala siyang time sa'yo, always naman tinitingnan ka niya sa social media. Binuking ko pa. At pinag-aaralan yung ginagawa mo sa buhay. Alam naman niya kung anong ginagawa mo. Pinapanood ka niya. Nakikurious siya sa ginagawa mo. Pakiramdam niya hindi mo sinasabi lahat eh. Gusto niyang i-message ka. Or gusto ka niyang inisend. Sa channel ko lang ah. Kung nag-away kayo, matutuwa siya talaga eh. Si Page of Swords, witty kasi siya eh. Pwede mong tingnan na minsan nang iinis. Very interested ang person na to sa'yo. Kung hindi kayo nakikita, then balak niya talaga hanapin ka. Hindi ka siguro makakapagtago kay person kasi parang ang intention niya dito, hanapin ka. Siya ka nagtatago. Kung siya naman ang nagtatago, siguro gusto niya magpakita sa'yo. Pakiramdam ng person, marami pa siyang dapat malaman tungkol sa'yo. Para kasi ang tali-talino mo sa paningin niya. Gusto niya malaman kung anong naglalaro sa isip mo. Mag-channel na tayo messages. Ano may pakiramdam ko? Nakatingin siya doon, nasa likod lang naman yung tao. Hinahanap niya. Ikaw naman malam kung anong meaning ko dito. Parang may tinitingnan siya doon, tapos nasa likod ka lang na. May possibility. Pili na person baka meron pang ibang person para sa kanya. At some point, na-realize niya na parang wala siyang makita. Mag-add tayo dito messages sa ano sasabihin sa'yo ni person kung may sasabihin siya sa'yo ngayon. Tingnan natin. Kuha tayo dito ng 6. Then you have to use your intuition. Group number 2. Kasi this is a general tarot card reading. So take what resonate and leave the rest. And if gusto mo na private reading from me, message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. And thank you so much sa panonood ng mga videos natin. Minsan sana isipin mo rin ako. Tatampo pala. Lagyan natin doon. Siguro naisip niya pa hindi mo naman siya iniisip. Tingnan natin iba messages. Tingnan natin. I know you still care. Lagyan natin doon. So, pakiramdam ng person, may care ka pa naman sa kanya. Tingnan natin. Mag-add pa tayo. Maybe. Maybe it's wrong to love you more each day, 'cause I know it's here to stay. But my love is strong. I don't know if this is wrong, but I know to whom you should belong. Tingnan natin yung ibang messages. I want to make it with you. Ang hilig ata sa music nito ah. Singer si person. I wanna make it with you. Pabangiti ko lang kayo. Tanggap mo ba ako? Ang grabe, no? Tanggap mo ba ako? Eh, ikaw sasagot na. Tanggap mo ba ako? Bakit person? Tanggap mo ba siya? Bakit di mo kasi siya tinatanggap eh? I want to know you more. Gusto kita makilala. Nang malalim. Gusto kita makilala. Nang mabuti. Pwede mo tingnan ganon. Mag-add tayo ng zodiac sign. And then letters. And nagka-close na natin reading. And sana pantay. Pantayin natin. Okay. So, tingnan natin na. Tanggap mo ba ako? Libra.
Scorpio, Capricorn, and then Sagittarius, Pisces, and then last one, Leo. Okay, yan, maayos na. So, mag-add lang akong letters. Okay, so may letters na tayo. F-O, P-K, W-Q, U-Y, T-J, L-R. Siguro hindi mo naintindihan ang feelings sa'yo ng person. Or baka siya, hindi niya naintindihan ang feelings mo sa kanya. Nako-confused. But you have to use your intuition. Mag-add lang ako ng last card. Ano masasabi ko sa person na iniisip mo? Tingnan natin. Wheel of Fortune. Baka very blessed person ka. Or si person. Or pakiramdam niya, baka natagpo mo na yung destiny mo. Or baka may person ka na. Ikaw na umalam. Wish. Wish. Wish card ng tarot lumabas. So, may wish ka dito sa reading. Claim mo na. Baka wish ka niya talaga. Or wish niya matanggap mo siya. Mag-add ako dito message siya. Kasi may extra message dito eh. And dahil nagpunta sa wish card ng tarot, sa'yo ko ibigay. Sa'yo ko ibigay. Siyempre. Siyempre. Tingnan natin group 2 ah. Ano ba to? I'm so sorry. Mag-add lang tayo number and then ang zodiac sign. Number 8. And the last one, Leo. So you have to use your intuition. Ikaw nakakaalam. Bigay ko sa'yo, group number 2. So, ito messages niya sa'yo. Ito, mahalaga to. I'm sorry. Sana nakuha may messages na para sa'yo sa reading natin group 2. And if nag-resonate sa reading natin, let me know sa comment. Lagay mo doon sa part nag-resonate ang reading natin. And thank you everyone for being here. Super nag-enjoy akong gawin ang reading na to. And I'll see you again on our next reading. Namaste! Welcome to your reading group 3. So, back tayo sa topic, messages from your person. So, tingnan natin ang card na pili mo. Cupid's Arrow. Have faith. Love is coming. Surprise, invitation, or meeting, hesitation. Love is coming. So, tingnan natin. So, this is a general tarot card reading. Take what resonate and leave the rest. So, shuffle tayong cards dito. Angel guys and spirit guys, tulungan mo ko i-channel a message for group number 3. So, kukuha tayo na 6 messages galing sa person on your mind. So, you have to use your intuition sa reading natin. Pero bago tayo kumuha messages, kuha tayo dito ng 4 cards. Anong feelings ng person sa'yo ngayon? Cupid's Arrow. Cupid's Arrow. 5 of Cups. Tingnan ko. Knight of Wands. That card. And the last one, 4 of Wands. And sa ilalim, 8 of Pentacles. Ayusin ko yung mga cards mo. Okay, so, ito mga cards na kuha natin. So, titingnan natin dito, feelings ng person. So, mag-start tayo sa 5 of Cups. Medyo malungkot na card ito. Kung naghiwalay kayo ng person na to, nalulungkot siya. Pag naisip ka, very sad. Possible nasa breakup stage kayo or hindi na talaga kayo nag-uusap. Sobrang namimiss ka ng person, nalulungkot siya, hindi siya maka-get over sa nangyari. Pakiramdam niya, may malaking part sa kanya na wala. Nung nawala ka. Kung naman ikaw to, then sobrang nalulungkot ka sa pagkawala ng person. Possible very stress ang person at this time. Medyo nahirapan siya sa nangyari sa kanya. Kung may problema siya pinagdadaanan, then naapektuhan siya ng mga problems niya, pero kinakaya pa naman. Anong feelings niya sa'yo? Pakiramdam niya, nahihirapan siya magsabi sa'yo ng mga problema. Ayaw niya maawa ka sa kanya.
pakiramdam niya, yung mga personal niyang problem, kailangan isolve niya mag-isa. Pakiramdam niya kasi parang puro problem or pwedeng lungkot ang dinala niya sa connection niya. May possibility din na nadi-disappoint ang person. Disappointed or feeling niya na-reject. Kung feeling niya parang na-reject siya, pwedeng na-reject siya ng ibang tao or pinupush siya palayo ng ibang tao, then pakiramdam niya, ikaw lang siguro yung tao nakakaintindi sa kanya. Ang card kasi na to, parang na-abandon na. So kung nahihirapan siya sa buhay ngayon, parang hinahanap ka niya talaga. Kung nahihirapan siya sa mga pagsubok sa buhay, parang ikaw ang gusto niyang makasama. Parang ikaw hinahanap niya. Pakiramdam niya, kung makakasama ka niya, then medyo gagaan ang pakiramdam niya. Kung naghiwalay kayo, then nahirapan talaga siya mag-move on. Meron siya dong panghihinayang sa connection niya. Tingnan natin next card. Knight of Wands pumasok sa reading. So, Knight of Wands, passion. Gusto ng person na to na may balik yung connection niya sa dati. Kung nagka-problem kayo, parang umaasa si person na pwede pa kayong mag-reconnect. Very passionate pa rin siya sa'yo. Meron pa siyang attraction doon. So, dinideny niya siguro sa sarili niya. Tinatago niya. Pwede mo tingnan na ayaw niya tanggapin. Minsan na hindi nawawala yung passion. Pero nandun pa rin Pakiramdam ng person na to na kung hindi niya papipigilan sa sarili niya, pwede talagang bumalik siya bigla. Love is coming. So, ikaw na umalam. Pakiramdam niya kasi dito, kailangan lang ng action. So, pwedeng iniisip niya kung meron siyang action na gagawin, pwede may magbago siya nangyayari. Parang gusto niyang i-revive ang connection. Ibalik sa dati. Pakiramdam ng person na to na pwede pa kayo magkaroon ng connection kung magkakaroon lang kayong time magkasama. Pwede na insecure talaga si person. Pakiramdam niya, medyo happy ka, busy ka, marami kang ginagawa, and parang hindi mo siya kailangan. Parang hindi mo siya napapansin. Parang dito, ang feeling ng person, parang hindi mo ba siya napapansin? Hinahanap niya yung confidence sa sarili niya. Lakas ng loob, na parang nawala kasing confidence niya. Gusto niya ipakita sa'yo na meron siyang ambition, meron siyang pangarap, meron siyang gusto marating sa buhay. Parang gusto niya ipakita sa'yo na meron siyang ginagawa makakatulong sa kanya. Hindi siya puro negative lang, hindi siya puro negativity. Parang gusto niya makita mo siya as very positive. So, yung death card sa tarot card, transformation. So, parang pakiramdam ng person, yung pagmamahal mo sa kanya, binago siya. Mas naintindihan niya yung mga action niya, hindi siya pwedeng magpadalos-dalos, dahil pwede siya makasakit. Parang dahil sa'yo, nagmamature ang person. Dahil sa'yo, naintindihan niya na bawat action niya pwedeng maka-apekto sa iba. So, tinuruan mo ang person na to ng halaga ng life, alam mo yon, ng mga action. So, nakakaroon siya ng pagbabago. Pwedeng gusto ng person na to mag-move on, pero nahihirapan siya. Ang gusto niya talaga, bumalik. Magsimula kayo ulit. Ang feeling niya dito, gusto niyang bumawi. Gusto niyang may pakita sa'yo nagbago na siya. Tingnan natin yung last card. Okay, Four of Wands. So, pakiramdam ng person, always ikaw yung go-to person niya. Gusto niya magkaroon kayo ng solid na connection. Very confident siya na kung babalik kayo sa dati, magiging mas maganda. Hindi ko nire-recommend na bumalik ka sa ex. Sabihin ko lang, you have to use your intuition. Kung ex mo tong pinunta mo sa reading and nasaktan ka talaga, you have to use your intuition sa reading. Pinapakita lang dito na gusto ng person i-try ulit yung connection, umulit. Pakiramdam niya dito, kung magkakaroon kayo ng pagkakataon, pwede niya pang ayusin yung nasira na. Kung bago lang ang connection nyo, then kahit takot ang person magsimula or takot siyang pumasok sa commitment, willing siya mag-try. Parang super happy siyang kasama ka. So,
Parang feeling niya dun pupunta yung connection niya. Parang gusto niya makilala magulang mo. Dito gusto niya sumama sa bahay mo. Ayusin natin to. Ayusin ko. Bakit pumupunta sa bahay to? Gusto niya manligaw sa'yo. Gusto sumama sa bahay mo. Kakaiba to Ikaw naman lang. Siguro gusto niya tumira sa bahay mo or sumama ka sa kanya or gumawa kayo ng sarili niyong bahay. Gusto niya magsama kayo. Parang nandun. Pwedeng pangarap niya magkaroon kayo ng bahay. Or gusto niya talaga magkaroon ka ng cute na bahay. Baka pangarap mo yun Wish niya dito. Sana magkaroon kayo ng pagkakataon na makapag-celebrate together. I-celebrate niyo yung mga milestone ng buhay niyo. Siguro every milestone ng life mo, sin-celebrate niya para sa'yo. Happy siya sa'yo. Meaning, hindi naman siya ganun ka-selfish. Parang happy siya sa achievement mo. Kung ano ma-achievement mo, very happy siya. Kasi pakiramdam niya deserve mo Pinagmamalaki ka ng person na to. Pwedeng hindi mo alam pero pinagmamalaki ka niya sa ibang tao. Very proud siya sa'yo. Very proud. Pakiramdam niya, magkakaroon din kayo ng time, magkasama. Magkakaroon din ng time, magkita kayo. Tingnan natin yung messages niya sa'yo. Okay, so group number 3, may 6 messages na naiwan. So tingnan natin bilangin ko, baka kulang. Duda. Tingnan natin. Baka nagdududa kay person. Tingnan natin. Answer me please. Baka hindi mo sinasagot ang tawag niya. Lagyan natin doon. Hindi mo naman siguro binilak si person. Or may tanong siya sa'yo. Hindi mo masagot. Or takot siya magtanong kasi baka hindi ka sumagot. Ikaw na malam. Answer me please. Ang sweet mo. Kaya siguro siya nanghihinaing sa'yo Ang sweet mong person. Very sweet na person. Tayo lang dalawa. Gusto niya siguro kayong dalawa lang magkasama. Very special occasion. Kayong dalawa lang. Ang tagal na natin hindi nag-uusap. Meron pa tayong 2 messages. Tingnan natin. I will take care of you. See? Gusto niya taga-approve to na kaya kanya alagaan. Kaya kanya, alam mo yun, bigyan ng magandang buhay. Or gusto kanya talagang tulungan. And the last one, I love you. Yan ang message niya sa'yo. May love naman doon. Kuha tayo dito ng zodiac sign. Tingnan natin. So, we have Leo. At tayo. Virgo. And then, Scorpio. Scorpio. Taurus. Aquarius. And, ay, dalawa pa. Pisces and Libra. Ayusin ko to. Ang grabe. Ang dami, no? Dami siguro nagmamahal sa'yo, group number 3. Mag-add ako ng letters Okay, so may letters na tayo. C, L, G, J, F, P, M, N, R, S, O, E, A, X. Mag-add lang tayo number and then zodiac sign. Number 6 and then Gemini. Humabol pa Gemini. Yan. Hindi na ako mag-add na messages. So, yan lahat ng messages. So, you have to use your intuition. And if gusto mo ng private reading, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. And thank you everyone for helping me grow my YouTube channel and my Facebook page. Mag-add lang ako dito ng mga last card. Sige, tingnan natin. Ano masasabi ko sa person na iniisip mo? Stress. Lakas ng stress ng person Anxiety Hindi na makatulog to. Sino ba to? Si the Fool. Gusto niya umulit. Ano may pakiramdam kung gusto niya ulitin? Back to zero. Restart. Pause. Very magnetic ka siguro ang person. Very attractive. Kasi the Fool lang nakuha mong card. Ang fresh mong tingnan. Very sweet ka sa kanya.
Pero gusto niya ulit mag-try na maging partner ka. Parang dito, gusto niya makasama ka ulit. Namimiss ka niyan sobra. Hindi na kayo nag-uusap. Possible matagal na kayo hindi nag-uusap ng person. Si the full card multiplier. Multiplier. So, kung anong card ang itabi sa kanya, magmumultiply. So, magad tayo. Multiply natin. So, kung nag-away kayo ng person, 5 of Swords naman ngayon sa ilalim. Anong card to? 9 of Cups. Matindi pa to sa group number 2. Pwede ka pumunta sa group 2. Nakuha niya kasi 9 of Cups sa ilalim. So, wish ng person magkita sila. Dito, super wish. Grabe. Dito, gustong-gustong makita. Kasi the Fool na yung katabi. So, pwede mo tingnan. Mumultiply niya tong wish na to. Siguro marami siyang wish para sa'yo. More para sa'yo. Pero feeling ng person na to, ang ultimate wish niya, sana ma-reconnect kayo. Magkaroon pa kayo ng chance. Or kung hindi pa kayo nagkakaroon ng relationship, sana bigyan mo siya ng chance. Sana pwede kayo. Sana mapansin mo siya. Para nandun. So, yan. Okay. I think all good na tayo, guys. Hindi ko na-extend. Super nag-enjoy ako sa reading na to. And sana makagawa pa tayo ng maraming readings in the future. Kung nag-resonate sa'yo ang reading natin, let me know sa comments some part nag-resonate ang reading. And thank you everyone for watching our video today. Sana nakuha may messages na para sa'yo. And I'll see you again, Group 3, on our next reading. Namaste!